Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po tayo ay naririto upang magbahagi po ng salita ng ating Panginoon na manggagaling po sa banal na kasulatan. Ito po ay merong pamagat na The Words of Agur. Sino ba si Agur? Ngayon makikita natin si Agur, makikita natin yung pamantayan niya kung paano niya iniisip yung kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Ano ba yung sinasabi niya rito? Bago natin pagbulay-bulayan tungkol sa buhay ni Agur, ay tingnan muna natin yung ating susing talata ngayong umaga na matatagpuan po natin sa 1 Kings chapter 4 verses 30 to 31. At ito nga po yung binabanggit doon. Ang sabi dito, verse 30, ito ay higit sa karunungan ng lahat ng mga matatalinong tao sa silangan sa buong Ehipto. Verse 31, mas marunong siya kaysa sino mang tao. Mas marunong siya kay Etan na mula sa angkan ni Estra at kina Heman, Kalkol, Darda ng mga anak ni Makol. Naging tanyag siya sa lahat ng bansa sa paligid. So kung makikita natin nung kapanahonan ni Solomon, pwede natin sabihin na he is the wisest man on earth during his time. Pero mga kapatid, hindi lang po si Solomon noon ang pinagpahayagan ng salita ng ating Panginoon o karunungan o binigyan mismo ng karunungan ng ating Diyos. Ito mga tao na binanggit dito mga kapatid ay binigyan din ng karunungan ng ating Diyos. Kaya nga sinasabi sa atin dito, Solomon was not the only man of wisdom in his day or afterward. Other men of wisdom besides Solomon are described in our verse today. Ano po? Yun po yung scriptures natin na matatagpuan nga po natin sa 1 Kings chapter 4 verses 30 to 31. Ano ba yung sinasabi sa atin dito na ano ba yung wisdom na pinagkaloob naman kay Agur, mga kapatid? Ano po? Tingnan natin doon sa talata. Ang sabi dito sa mga kawikaan ni Agur, ito po ay matatagpuan natin sa Proverbs chapter 30 verses 1 to 10. So iisa-isahin na po natin ito para diretso na po nating maipangaral kung ano ba yung sinasabi sa atin dito na kawikaan patungkol doon sa sinasabi kay Agur, mga kapatid. Ito po yung wisdom ni Agur. Makikita natin dito kung paano niya iniisip yung kanyang pagkatao bilang karaniwang tao sa harapan ng ating Panginoon. Ito po yung kauna-unahan natin, ano? Sapagkat sa isip ni Agur, meron tayong tinatawag na limitations as a human being. So merong limitasyon daw yung pagiging tao sa harapan ng ating Panginoon. Agur declared his own limitations when it comes to understanding and wisdom. Iyon ang paniwala niya. Pero ano ba ang sinabi ng Diyos patungkol dito? Sabi doon sa Proverbs chapter 30 verses 1 to 3, mga kawikaan ni Agur na anak ni Jake ng Masa, ito ang sinasabi niya kina Itiel at Ukal. Ang Diyos ay malayo sa akin, wala akong magagawa. Iyon ang pakiramdam mismo o iyon mismo yung kaalaman ni Agur para sa kanyang sarili. Tingnan natin yung talata ng talatang pangalawa at talatang 3. Ang sabi rito, ako ay mangmang, wika ni Agur. Diba? Pag sinabing mangmang, wala siyang kaalaman sa salita ng ating Diyos. Alangan maging tao, wala akong karunungan, hindi ako matalino, wika ni Agur. Diyan niya inihalimbawa ang kanyang sarili doon sa mga karaniwang tao na makikita natin sa ating paligid sa kapanahunan natin ngayon. Doon nga po sa talatang 3, di ako nakapag-aral kaya ako ay mangmang, walang karunungan, walang alam sa may kapal. Mga kapatid, kung titingnan po natin dito mismo, yung sinasabi sa ating, yung mga karaniwang tao na ito na katulad mismo ni Agur, bakit siya binigyan ng karunungan mismo ng ating Diyos? Pero, ang sinasabi niya rito, siya raw ay mangmang. Tayo rin mga kapatid ay mangmang dati sa salita ng ating Panginoon. Wala tayong alam. Ano mang may hanap buhay tayong meron ngayon? Halimbawa, tayo ay isang tricycle driver, tayo ay isang magsasaka, tayo ay tagapag-alaga ng mga kambing, mga hayop, o tayo ay namamahala doon sa isang bukid o isang halamanan. Masasabi natin na katulad natin si Agur na
pwede natin sabihin na wala akong alam sa salita ng Diyos, hindi ako pwedeng mangaral. At wala akong maiiwang legacy. Dahil nga, pagdating sa salita ng Diyos, ay hindi naman talaga ako nag-aral niyan. Pero mga kapatid, iyon po ay nagkakamali tayo doon. Sapagkat, ang wika mismo ni Agur, mga kapatid, kung ito ang kanyang winika, sino pa ba ang mga ibang propeta na makikita natin na ganito rin mismo ang kalalagayan? Tignan natin si Propeta Amos, mga kapatid. Dito kasi si Propeta Amos ay may binanggit. Ang sabi dito sa Amos chapter 7, verses 14 to 15, ang sabi po rito, sumagot si Amos, hindi ako propeta na nangangaral at hindi rin nagsanay na maging isang propeta upang bayaran. Ano ba si Amos nung kapanahonan niya, mga kapatid? Ang sabi ni Amos, ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga puno ng sikamoro. So, ibig sabihin, kung titingnan po natin, si mismong si Amos, mga kapatid, na naging propeta, ay dati rin palang nag-aalaga ng mga kambing noong panahon na yun, or tupa, mga kapatid. So, sa kapanahonan natin ngayon, maaaring ikaw mismo ay namamahala ng isang bukirin, nag-aalaga ka ng mga halaman, sikamoro naman ang tawag nila sa mga puno ng mga kapanahonan nila noon. Ito mismo ay katiwala lamang si Amos. Pero bakit siya ginawang propeta? Tingnan natin yung verse 15. Ano sabi niya rito? Ngunit inalis ako ni Yahweh sa gawaing iyon at inutusang magpahayag sa mga taga-Israel para kay Yahweh. Mga kapatid, siya mismo, si Propeta Amos at si Agur ay may pagkakapareho, mga kapatid. Hindi sila nag-aral mismo at inaamin nila sa sarili nila bilang karaniwang tao na sila ay mangmang. Tingnan po ngayon natin yung sinasabi doon sa Psalms chapter 36 verse 9. Ang sabi rito, for with you is the fountain of life, in your light do we see light. Sa iyo rin nagmumula silang lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo, ang sa amin ay umaakay. Sa kapatid, sila man ay karaniwang tao sa pangangaral. Sila man ay mangmang. Tayo man ay mangmang lahat, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Pero merong aakay sa atin. May magtuturo sa atin. Ang kailangan lamang daw, tayo ay nasa liwanag. At sino ba yung nasa liwanag na yan? Naaakay sa atin, mga kapatid. Ano ang sinabi ng John 8:12, mga kapatid? Again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So mismong ang ating Panginoong Jesus ang gagabay sa atin upang yung karunungang tayo ay uhaw, tayo ay walang kaalaman, tayo ay mangmang, mga kapatid. Siya po ang magkakaloob sa atin upang nang sa ganon magmumula yung pangangaral natin mismo sa ating buong pamilya, sa mga tao, sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan, kasamahan natin sa hanap buhay, ay makakapangaral na po tayo sapagkat tayo mismo ay gagabayan ng ating Panginoon. Bilang, sabi nga niya, bilang ilaw ng sanglibutang ito, mga kapatid. So doon ngayon tayo nakabatay, mga kapatid. Sige po, atin pong tuloy-tuloy na pagbulayan kung ano ba ang sinasabi mismo doon sa Agur's wisdom, mga kapatid. Yung wisdom mismo ni Agur. Doon sa una, man's humble place before God. So kailangan daw nagpapakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon. At iyon mismo ang binanggit ni Agur doon sa Proverbs chapter 30 verse 4. Anong sabi rito? Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Sino ang naglagay ng mga hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? So maliwanag, mga kapatid, doon parang sa Proverbs makikita natin, Jesus is there. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus mismo ang tinutukoy ni Agur na siya ang makapangyarihan, mga kapatid. Siya mismo ang naglagay ng mga bagay, lahat na nakikita natin dito sa mundo, sa ibabaw ng daigdig mismo. Sino ba siya? Ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. James 4:10, ang sabi, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo.
So dito unti-unti nababago yung pananaw ni Agur. Doon sa unang binasa natin na verses 1 to 3, sa salita mismo ni Agur o yung kawikaan mismo ni Agur, makikita natin doon yung pagiging mapagpakumbaba ni Agur. Siya ay hindi siya nagyayabang. Siya ay mangmang. Inaamin niya mismo sa harapan ng Panginoon. 1 Peter 5:6, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Maliwanag yun mga kapatid, ano? At ito mismo, may sinabi rin sa Psalms mga kapatid o sa awit. Ang sabi rito, sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Kung sino ngayon tayo mga kapatid, na karaniwang tao sa pakiramdam nyo, karaniwan ang ating hanap buhay, ano man meron tayong estado sa buhay, kaya mahirap tayo, mayaman, nakakaangat sa buhay, merong inilaan sa atin mismo ang ating Diyos. At sino ba yung may karapatan na yan? Ito lang ang kailangan natin mga kapatid, simple lamang. Doon po sa talata 4 o yung verse 4, ang sabi, yung may karapatang umakyat sa trono ng ating Panginoon o burol ang tawag nila. Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, mga kapatid. Iyon ang sabi. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. So, ibig sabihin, kung ito ang katangian at napakadaling maging katangian yan, mga kapatid. Ano po? Basa lang tayo ng Bible. Tayo mismo, sumunod lang tayo sa utos ng ating Panginoong Jesus. Tayo mismo ay magpasakop sa Kanya mismo. Ay pwede na nating makamit ito. Ano mang kalagayan meron tayo mga kapatid. Ano mang hanap buhay ang ginagampanan natin ngayon. Sa labas o saan man lugar mga kapatid. Ano mang sa pamilya mo mismo. Ikaw ba ay panganay? Ikaw ba ay bunso? Ikaw ba ay anak? Ikaw ba ay pamangkin? Kayong lahat mga kapatid ay may karapatan na mangaral. Walang po pwedeng humadlang sa atin ng pangangaral. Hindi po pwede sabihin na pastor lang ang pwedeng mangaral. Hindi po. Pwede pong mangaral din mismo ang mga kapatiran natin. Ano po? At kahit anumang relihiyon, pwede mga kapatid. Ano po? Depende lang sa relihiyong inaaniban natin. Minsan ipinagbabawal. Pero yun po ay labag mismo sa kautusan ng ating Panginoon. Maliwanag dito ang sinasabi. Sa English, ano yung sinabi sa atin dito? Sa verse 4. He who has clean hands and a pure heart. Malinis daw yung mga kamay at merong malinis na puso. Iyon ang pagkaka-explain mismo o pagkakalipat sa salin ng ESV mga kapatid. He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. So, ibig sabihin mga kapatid, maliwanag ang sinasabi rito, no? Na ito lang ang maging katangian natin, yung karunungan mismo, kung ano ang hiningi ni Solomon, kung ano ang pinagkaloob kay Agur, kung ano ang pinagkaloob kay Amos, mga kapatid, ay ipagkakaloob din sa atin ng ating Panginoon. Pangalawa, ano ang sinabi ng Proverbs 30, verses 5 to 6? Ang sabi rito, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita sapagkat pagsasabihan ka niya bilang isang sinungaling. Clear mga kapatid, yung verse 5 at verse 6. Ito yung sinasabi sa ating huwag daw tayo magbabawas o magdadagdag sa salita ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan yung maraming babasahin. Basta ang importante, Biblia. Nasa kalooban tayo ng Diyos. Sumusunod tayo sa Kanyang mga utos. Okay na po iyon. Ang sabi nga sa atin, doon mismo, may malinis na kamay at malinis na puso, mga kapatid. O yung malinis na kaisipan mismo, ang sinasabi doon sa ibang salin, na iyon lang ang kailangan natin. Ito yung sinasabi sa ating the purity, strength, and integrity of God's Word. Napakahalaga nito sa ating Diyos mga kapatid, na dapat alam na alam din natin. Ano ngayon ang binanggit doon sa Hebrews chapter 6 verse 18? Maliwanag to mga kapatid, ano? Ang sabi rito, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ang Kanyang pangako at sumpa.
Kung ang Diyos ay nangako at siya ay sumumpa, siguradong tutuparin niya yon. Siguradong gagawin niya yan. Kaya nga, ang sabi natin, hindi sumisira sa pangako ang ating Panginoon. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Maliwanag yon mga kapatid. Ano po? God and His Word are one. Kung ano ang sinabi niya, mangyayari. Kung ano ang sinabi niya, iyon ay matutupad sa buhay natin. Kung tayo ay kanyang pinangakuan, siguraduhin natin na aabangan natin asahan natin ang pangako ng ating Diyos. Kaya lang iwasan natin, tayo ay sumpain ng ating Panginoon. And God's words is above His name. Ano ba yung sinasabing above His name, mga kapatid? Ito po ang sinasabi doon. Sabi doon sa Psalms chapter 138 verses 1 to 2, ang sabi, Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasasalamat o pasalamat sa harap ng ibang Diyos. Pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Dahil sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati ang iyong kautusan. Sa wikang Ingles, mga kapatid, ang sabi sa atin, I give you thanks, O Lord, with my whole heart. Before the gods, I sing your praise. I bow down towards your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. Mga kapatid, kung ano ang sinabi ng Panginoon, ang sabi nga sa atin, panaligan natin ito. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Kung ano ang sinabi niya, sundin natin. Kung ano ang sinabi niya, gawin natin, mga kapatid. Iyon po ang sinasabi rito, His name, mga kapatid, no? Na binanggit sa atin dito, God's words is above His name, mga kapatid. Pangatlo at panghuli, a prayer for integrity. Ito po ang ginawa mismo ni Agur, mga kapatid. Ano ang inuna niya doon sa Proverbs chapter 30 verses 7 to 10? Ang sabi sa atin, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Wika ni Agur, huwag akong hayaang maging sinungaling, huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Ang alipin ay huwag mong sisiraan. Sa kanyang amo, baka isumpa ka niya pagbayarin sa ginawa mo. Wika ito mismo ng ating propeta Agur, mga kapatid. May kukonsider siyang prophet noong time niya, mga kapatid. Pero wala nang halos binanggit sa pangalan ni Agur. Pero ano ngayon yung sinasabi sa atin dito? Ano ba yung integridad mismo na sinasabi niyang salita na yon para sa ating Diyos? Ang gusto niya, sakto lang. Ayaw niya masyadong mayaman. Ayaw niya na sobra-sobra. Ayaw niya naman paghirapin siya ng Panginoon. Pero, yung karunungang nasa kanya, mga kapatid, ay yun man lang, payak na karunungan, pero handa niyang ipagkaloob, handa niyang i-share sa kanyang kapwa. So tayo rin dapat sana ay ganon, mga kapatid. May mga bagay tayo minsan nagagawa na ang pakiramdam natin, hirap na yung kalooban natin. Minsan nga nakagawa lang tayo ng mga isang kasalanan. Halimbawa, isang kasalanan, dalawang kasalanan, halos hindi na tayo makagalaw. Bakit, kapatid? Ang Diyos ba natin ay hahayaan tayo sa ganong kalalagayan? Hindi po, mga kapatid. Lahat ng bagay na pagkakamali natin ay handa tayong patawarin ng ating Panginoon. At yan naman ay binabanggit sa 1 John 1:9, mga kapatid. Ano po? Maliwanag ang sinasabi niya doon na tayo ay handa niyang patawarin. Basta magsisi lang tayo, mga kapatid. Ipagkakaloob niya ang pagpapatawad na manggagaling sa Kanya. Lilinisin niya tayo. Kaya nga, mga kapatid, huwag tayong nagmumukmuk sa bahay. Huwag tayong basta iisipin na lang natin, hindi na ako nakagawa ako ng kasalanan eh.
baka pagsabihan ako o pag-isipan ako ng mga kapatiran namin sa church. Huwag po mga kapatid. Hanggat maaari, lahat ng bagay dapat tingnan natin positively mga kapatid. Po, ibig sabihin, yung magandang pananaw. Ano ba yung sinasabing integridad ng salita ng Diyos sa atin? What does integrity of the Word or Word of God mean? That is having integrity. Ang sabi rito, para sa Diyos, people know that they can trust God because He always do what He say He will do. Lahat ng bagay na sinabi ng ating Panginoon, sigurado tayong gagawin niya. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ganon katindi mga kapatid ang dapat nating gawin at isa puso natin mismo ang pagsunod na yan. God's name carries weight. Ibig sabihin yung pangalan daw ng Diyos mga kapatid. Kaya masama ang tao, kaya mabuti mga kapatid, alam natin tayong lahat ay may Diyos mga kapatid. Tayong lahat ay may iisang Diyos mga kapatid na sinasamba natin. Nakagawa mo ka man ng kasalanan, nakagawa man tayo ng kasalanan, kabutihan o anumang bagay sa ating kapwa, nakasakit man tayo, ang Diyos natin ay Diyos pa rin yan, nauunawa sa atin. Iyan pa rin, siya pa rin mga kapatid, ang Diyos na magbibigay sa atin ng pagpapatawad na manggagaling mismo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. We can trust His Word because God always keeps His Word. Kung anong sinabi niya mga kapatid, ay gagawin iyon, sigurado tayo, 100% na tutuparin iyon sa atin ng ating Diyos. Tingnan natin yung mga huling talata, mga kapatid, patungkol dito. Proverbs 11:3. The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them. So, ibig sabihin, ito yung mga crookedness na sinasabi, yung dishonesty, yung pagiging hindi matapat ng tao. So, pag sinabi naman nating treacherous, maliwanag dito, ito yung mga unreliable, yung faithless, ito yung mga walang pag-asang tao. Pero anong sabi rito? The integrity of the upright guides them. Ika-guide naman daw tayo pag alam natin na tayo mismo ay merong integridad na ipinagkakaloob sa atin ng ating Diyos. Proverbs 21:3. To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. Maliwanag po, no? Yung paggawa natin ng mabuti, yung pagpapatawad natin, yung pagbibigay natin sa ating kapwa, ay mas gusto raw iyon ng Panginoon kasi ra doon sa mga, yung dati nung nauna, yung mga sakripisyong ginagawa ng ating mga ninuno. Kaya nga, yung paglapit natin sa Panginoon, mga kapatid, dapat iyan ay buong puso at buong isip nating iginagalang mismo ang ating Diyos. And everything will follow. Yung pagmamahal natin sa kapwa, diyan nasusunod diyan mga kapatid lahat. 2 Corinthians 8, verse 20 to 21, ang sabi rito, we take this course so that one should blame us about this generous gift that is being administered by us. Verse 21, for we aim at what is honorable, not only in the Lord's sight, but also in the sight of man. So, ibig sabihin, kung anong ginagawa natin sa Diyos, hindi dapat iyon po pwede sabihin natin pagpapakitang tao lamang. Kung hindi, kailangan, iyon ay ating gampanan, iyon ay ating tuparin mga kapatid. For the last two verse mga kapatid, Philippians 4:8, anong sabi? Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. So lahat ng bagay na ito mga kapatid, kung mapapansin natin, ito lang daw ang isipin natin. Yung mga bagay na, ang sabi nga natin, ay kaiga-igaya, kagalang-galang doon sa pagkatao natin. Kapatid, minsan meron tayong nasasaktang kaibigan. Minsan meron tayong nasasaktang mga kapatiran. Minsan mismo yung pastor natin nasasaktan natin.
sa puso natin, sa isip natin, kailangan mga kapatid, yung sinasabi sa ating pagiging honorable natin. Pag sinabing honorable, nandun na yung integridad, andun na yung honesty, andun na yung pusong mismo, pusong malinis mga kapatid, kaisipang malinis, pusong Kristo, ika nga. Kapatid, yun ang i-apply natin, yun ang isipin natin lagi. So lahat ito mga kapatid ay magagawa na natin. And for the last verse, Hebrews 13:18, anong sabi? Pray for us, for we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. Lahat ng bagay na gagawin natin, dapat mga kapatid, ay magbunga ito mismo. Makita mismo na tayo ay anak ng Diyos. Pagmamahal ang isukli natin. Kung meron man tayong nakaalit, pagmamahal ang isukli natin. Kung meron man tayong nakita natin na nasabihan tayo o pinag-isipan tayo ng pangit, hindi tayo po pwedeng mag-retaliate sapagkat iyon mismo ay gawa ng Diablo. Iyon mismo ay gawa ni Satanas. Ang kailangan natin mga kapatid ay ibalik natin sa kanila mismo kung anong merong pagmamahal ang ating Diyos sa ating buhay, kung paanong minahal tayo mismo ng anak, ang ating Panginoong Jesus, ay ganun din yung pagmamahal na ibalik natin at ipagkaloob sa ating kapwa. Hoping and praying, naunawaan po natin lahat yung ating mga pinagbulay-bulayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po mismo, ang inyong pastor, Pastor Alfredo D. Valentos, from the Philippine Bethelites Assemblies of God. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless us all.